Oh, hello guys! Yes, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, napanood nyo na pa to? Yan. Talagang ang init ng tensyon, no? Between Marcoleta and dito nga po kay Senator Ping Lacson. You know, isa lang yung napansin ko sa hearing kanina. Parang tila baga, kung sa akin lang kung ako yung tatanungin, mga minamahal parang tila baga obstruction of justice. Yes, tama yung narinig ninyo mga minamahal. Obstruction of justice ang ginagawa ni Senator Rodante Marcoleta. Kasi, you know, ano ba yung role? 'Di ba? Ni Senator Rodante Marcoleta dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. 'Di ba? Ang role niya dyan, magtrabaho sa committee para imbestigahan ang mga anomalya. Yan yung pinaka-first role, 'di ba? Ni Senator Rodante Marcoleta ang mag-imbestiga tungkol sa anomalya. Pero napansin ninyo yung ginagawang pagtatanggol ni Senator Rodante Marcoleta dito sa mga diskaya. Unang-una, gusto niyang ilagay sa WPP ang mga diskaya, which is inas po yan ni ni Boying Remulla na bakit ilalagay sa Witness Protection Program ang mga taong yan, sangkot yan sa anomalya. So, paano ba mapapabilang dito sa Witness Protection Program? Una, dapat hindi ka sangkot sa krimen, sa anomalya, or sa any corruption. Dapat nagsasabi ka ng totoo. Sabi pa nga ni Boying Remulla, dapat magbalik ng nakaw ang mga diskaya. Ngayon, pinagtanggol ni Rodante Marcoleta, bakit magbabalik ng nakaw? Wala naman po yun, hindi naman po yun nakasulat sa batas. So, although, sabihin na natin na, sige, hindi siya nakasulat sa batas, pero hindi naman din ata nakasulat sa batas, no? Ang magsinungaling at kumampi sa magnanakaw, 'di ba? Kasi kitang-kita na. Malayo pa kitang-kita na meron ngang ginawang anomalya ang mga diskaya. 'Di ba? Pansinin ninyo? Ngayon si Rodante Marcoleta, napipikon siya. Bakit hindi daw pwede? Under investigation naman daw itong mga diskaya. Bakit parang tila baga si Bryce Hernandez lang ang pinapaboran ninyo? Sa totoo lang naman mga minamahal, si Bryce Hernandez nandoon yung willingness. Kasi nagbalik siya ng nakaw niya at aminado siya. Ano yung mga binalik niyang nakaw? Sasakyan. Yung Lamborghini at yung Ferrari. 'Di ba? Pansinin ninyo? So, nandoon yung willingness ni Bryce Hernandez, mga minamahal, na magsalita ng katotohanan at makipag-cooperate. That's why qualified siya na maipasok sa Witness Protection Program. And besides, bakit mo ipapasok ang mga diskaya sa WPP? Bilyones yung pera ng mga yan. Ba't pa sila hihingi ng tulong sa gobyerno? Bilyones ang pera ng mga yan. Diba? Ano to? Pangalawang pambubudol? Binudol na nga sa flood control, mambubudol pa sa WPP? Diba? Ngayon, pansinin ninyo kung paano po umiikot at gumugulong itong si Marcoleta na parang tila baga nagiging bantay. Di ba mga minamahal na mga diskaya? Imbes na magbigay daan para mailabas ang ebidensya, abay, siya pa yung pinakaunang kumukontra. Which is mali. Di ba? Kaya pansinin ninyo, sa nangyaring hearing, parang nandoon na yung obstruction of justice Hindi lang pwedeng direkta nating sabihin na, oy, obstruction of justice lang ginagawa mo. Pero the whole point na pinoprotektahan, di umano mo nga pinoprotektahan mo, pinagtatanggol mo, abay parang gano'n na din yun. Obstruction of justice na din ang ginagawa mo. Lalo pat yung paulit-ulit mong paghaharang sa proseso. Yung ginagawa mong panggugulo, di ba? Ang tawag dyan, obstruction of justice. Di ba, tinatakpan mo ang katotohanan. Nagiging hadlang ka sa katotohanan. Hindi to debate, mga minamahal, kundi taktila ito para takpan ang baho. Taktika ito para takpan ang baho ng mga diskaya. Hindi nakikipag-debate dun si Marcoleta na kunyari against sa corruption. Taktika yan. Oo. Open secret kung tawagin Diba? Na pinagtatanggol ang mga diskaya at the same time gustong ibaon sa lupa ang issue. Ngayon, ito yung tanong ng taong bayan. Sabi ng nag-comment sa atin, Marife,
Bakit parang takot na takot si Marcoleta na lumabas ang buong katotohanan? Lalo pat na issue si Marcoleta na di umano. Meron daw pong di umanong 1 bilyon na hinihingi ang di umanong senador para protektahan ang mga diskaya. Ngayon ang tanong natin dito, ano ba yung pinaglalaban ni Senator Dante Marcoleta dito? Ang interes ba ng taong bayan? O ang interes ng mga diskaya? Kasi ang ginagawa niya, pambabraso ng hearing. At makikita naman natin sa video, mga minamahal, sa panimula pa lang, abay parang nanggugulo, nangaaway itong si Marcoleta na para bang sinasadya niyang gawin ang lahat ng ito para maging circus ang hearing. Kaya nga, kung ako yung tatanungin, dapat si Marcoleta tanggalin dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Kasi hindi na to simpleng obstruction. Kung obstruction of justice man, kung titingnan to, hindi lang to simpleng obstruction, panggugulo na po ang ginagawa ni Senator Dante Marcoleta. Nagsasayang lang tayo ng pera, ng oras, ng pagod, di ba? Ng ano ng taong bayan, tax. Habang itong si Senator Dante Marcoleta, ginagawa niya ng way. Di ba, ang mga diskaya na maging mabango ang kanilang pangalan. Pansinin ninyo, binabahan na nga tayo ng mga problema eh. Tapos itong si Rodante Marcoleta, Gina G dito sa mga diskaya. May mga opisyal pa pala na kagaya ni Marcoleta, no? Na harap-harapang nanloloko sa mamamayang Pilipino. Oy, mukhang nanloloko. Hindi ka namin pinagbibintangan na manloloko ka, pero mukhang nanloloko. Baka makasuhan tayo eh. Kasi mga maliliit lang na tao ang kayang kasuhan eh, di ba? Mas inuna pang pangalagaan ng pangalan ng ilan kaysa sa pangalagaan ng interes ng taong bayan eh. Ngayon, kung ako yung tatanungin ninyo, dapat mayroong call of action na gawin dito kay Marcoleta. Una, dapat tanggalin siya. Kasi hindi siya marunong sa pagtatanong and also, hindi siya patas. Hindi niya kayang magmandato dito nga po sa komite. And one of the reason na dapat tanggalin na itong si Rodante Marcoleta. Pangalawa, hindi pwedeng manatili ang isang taong di umano'y obstructionist sa posisyon. Kasi tayo, naghanap tayo ng katotohanan. Siya, hinahadlangan niya ang katotohanan kung totoo man. Diba? And pangalawa na ba tayo? Pangatlo. Responsibilidad ng bayan ang accountability at transparency. Diba? Ang committee is aim for transparency and full accountability. Kung mismong ang gobyerno ang sumisira dito, di siya mismo ang humahadlang para makakuha tayo ng hustisya. Kaya ang panawagan natin dito, dapat hindi pwedeng palampasin itong si Senator Rodante Marcoleta. Tanggalin yan, oo, kasi hindi tama ang kanyang pinaglalaban, hindi align sa wheels ng mamamayang Pilipino. Patuwad si Marcoleta, hindi sa tuwid na daan, kundi patuwad yung kanyang ginagawa. Hindi para sa taong bayan, kundi para sa tiwali. Sa aking nakikita at napapansin, that's my own personal perception. Kaya malinaw mga kababayan na hindi lang simpleng debate ang ginagawa ni Rodante Marcoleta, pinapaikot-ikot niya lang ang senaryo para yung, mga minamahal, parang malihis ang issue. And inuuna niya yung personal na interest niya. Personal na interest ng mga diskaya rather than the interest of the Filipino people. And that is one of the reason why Senator Rodante Marcoleta should be removed in the Senate Blue Ribbon Committee. Kaya kung kayo, tatanungin ko kayo, sang-ayon ba kayo? Natanggalin itong si Rodante Marcoleta? Para magkaroon naman ng katinuan ang hearing. Diba? Magkaroon naman ng maayos at umusad ang hearing. Dapat lang matanggal itong si Senator Rodante Marcoleta. Kung ako yung tatanungin, sana matanggal. Diba? So kayo, sa tingin ninyo, tama ba na obstruction of justice ang ginagawa ni Senator Rodante Marcoleta? Comment down below, mga minamahal. Binabasa ko po yan. Anyway, tayo ay magpapaalam na. Maraming salamat sa Team Replay. Maraming salamat sa mga nagla-like, nag-share ng ating video at nagsasubscribe ng ating channel. Maraming salamat nang dahil sa inyo, patuloy po akong nagbabalita.
Walang sawa, walang labis, walang kulang, pawang katotohanan lamang. It's me again, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video.